young Rodrigo Roa Duterte. Inaapela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naunang pagtanggi ng ICC na hiling niyang interim release o yung pansamantalang paglaya. Samantala, tiwala naman ng kampo ng mga biktima na tuloy na ang confirmation of charges kay Duterte sa Pebrero. Nakatutok si Maki Pulido. Ngayong naresolba na ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC na hindi pwedeng pansamantalang makalaya si dating Pangulo Rodrigo Duterte at hindi kinatigan ng apela ng kanyang kampo na hindi siya fit to stand trial dahil may malinaw umano siyang pag-iisip para malitis. Tingin ni Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, wala na dapat hadlang para hindi matuloy ang confirmation of charges sa February 23. Ang gagawin na lang kasi ng appeals chamber, hindi naman niya bubuksan yung kaso. Titingnan lang niya kung tama ang ginawa ng pre-trial chamber. Confident ako na hindi na babalik na rin ang apelan, ang issue tungkol sa fitness to stand trial. Pero iiklian ang pagdinig bilang pagsaalang-alang sa kalusugan ng dating presidente. 1 hour ang hearings, tapos may break. Tapos 1 hour, break na naman. 3 hours lang halos mag-hearing sa isang buong araw. But after 2 days of hearings, break ng isang buong araw. Abot ng isang buong linggo ang hearing. Pagkatapos nito, maaring umabot ng 2 buwan bago ilabas ng pre-trial chamber ang desisyon kung tuloy o hindi ang paglilitis. Humaharap sa kasong 3 counts of crimes against humanity si Duterte, kaugnay ng Duterte drug war, na di umano'y ipinag-utos niya nung siya'y mayor ng Davao City at nung siya'y pangulo. Kung confirmed ang charges, tuloy ang paglilitis. Sakali raw na ang desisyon ay deferment, paring muling mag-set ng isa pang confirmation of charges habang nangangalap ng dagdag na ebidensya ang prosekusyon. Kung ibasura naman ng ICC, hindi nangangahulugang makakalaya agad si Duterte. Kung rejected, hindi ka agad-agad nalalaya kasi kailangan may proseso pa dahil nagkaroon na ng ebidensya para ikulong siya. Okay. Baka kailangan gumawa ng bagong charges. Ang isang posibleng makapagpaantala ng confirmation of charges ay kung biglang magpalit ng abogado si Duterte. Sabi ni Nicholas Kaufman, abogado ng dating Pangulo, mga blogger at mga nag-aabang na ICC lawyer ang humihinging palitan siya. Sabi niya, alam ni Vice President Sara Duterte na katawa-tawang magpalit ng legal team 3 linggo bago ang pagdinig. Alam din umano ng bagong Defense Counsel na kailangang humingi ng 6 na buwang postponement para makapag-recruit ng makakasamang abogado at pag-aralan ng kaso habang nakadetine ang dating Pangulo. Samantala, nag-file ang depensa ng notice sa ICC Appeals Chamber noong January 28. Ito'y para hilingin ang pagbaliktad sa naunang desisyon na tumanggi sa interim release o pansamantalang paglaya ni Duterte. Ayon sa inihain ng depensa, nagkamali ang pre-trial chamber 1 sa kanilang desisyon nang hindi nila kinonsidera ang medical report galing sa team ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.